So ngayong umaga, diretsoy na natin. Wag na tayong mag-segue. Ang title ng pag-aaralan natin ngayon ay Settle Everything and Have a Stable Faith. Sino po dito gusto magkaroon ng stable or yung matatag na pananampalataya? Sabi, we cannot please God, no? Hindi natin kayang, ano ba tagag ng please? Sayuin, no? Hindi natin kayang mapalugod ang ating Panginoon nang walang pananampalataya. Amen? Kung lahat man tayo ay masipag sa paggawa or sa gawain sa simbahan, pero wala tayong pananampalataya, hindi rin po ito nakakalugod sa ating Panginoon. So ang kailangan natin ay matibay at matatag na pananampalataya. Amen. Sino po ditong naniniwala? Sino po sa inyo inaantok? Amen. Sino po sa inyo handa na makinig? Amen. Hallelujah. No, nasabi, settle. Kaya kanina yung kanta natin, we lay it all down. I surrender all to you. Kasi there are things in life we cannot control, no? There are things in life we cannot answer. Hindi natin kayang sagutin. Hindi natin kontrolado. Hindi natin kayang i-explain. No? May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang baguhin. So we need to settle it. We need to lay it all unto God. Kailangan nating ibigay lahat na lang sa Panginoon ang mga bagay na ito. Amen po ba? May kasama ba ako dito ngayong umaga? Amen. Huwag kayong mag-alala. Ako lang to. Mukha lang ako. Para maiba lang yung ating outfit. Kasi lagi tayong nakabarong, no? So, kailangan nating idulog or ilatag lahat sa ating Panginoon, no? Lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Ano ba yung mga alalahanin sa buhay? Marami, no? Sino dito walang inaalala ngayong umaga? Lahat tayo meron Tama? Lahat tayo merong mga nakaschedule na lakad mamaya after ng service. O yung iba naman walang schedule na lakad pero uuwi. Pagdating sa bahay, wala ka bang plano? Wala ka bang inaalala? Lahat tayo meron, tama ba? Pero yun yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Amen? May mga tanong sa buhay. Sino dito may mga tanong sa buhay? Amen. May mga bagay na hindi natin kayang explain. Di ba? Yung mga tanong nyo sa buhay, gusto nyo ma-explain. Hinahanap nyo yung mga katanungan nyo sa buhay kung saan-saan tayo nakakarating. Di ba? May mga gusto tayong pigilan. May mga bagay na hindi na tayo responsable. At may mga bagay na hindi natin kayang lagpasan. Amen po ba doon? Parang ako bilang isang tatay, pinag-aral ko si Brielle, halimbawa malapit na mag-aral yung anak ko That's my responsibility as a father, no? Yun yung part ko. Pero yung makapasa siya, hindi ko nasakop yun. Amen po ba? Pwede mo bang sisihin yung tatay dahil bumabagsak yung anak sa school? Siguro sa attitude pwede. Kasi may environmental effect sa loob ng tahanan. Hello, tama po ba? Kaya nga malalaman mo kung anong klaseng tatay itong anak na ito, depende sa ugali niya. Depende sa traits. No? So pinapasok ko sa school yung aking anak, no? Kaming mag-asawa, pinag-aral namin sa school si Brielle, no? Pumasa.
Ang taas ng grades. May kinalaman ba kami doon bilang mga magulang? Wala. Bumagsak. May kinalaman din ba kami doon bilang isang magulang? Wala. Hindi na natin kontrolado yan. May mga bagay na hindi natin kayang sagutin. May mga bagay na hindi na natin responsibilidad. Maging ang Panginoon, maging ang Diyos, may mga bagay na hindi siya responsable sa'yo. Oh, akala ko ba, Lord? Ay, akala ko ba, Pastor? Lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos. Yung decision mo na pagpunta rito ngayon, yun ba'y decision ng Diyos? Hello? Kung decision ng Diyos ang lahat ng mga tao ay magpunta dito ngayon, wala na sigurong matitira dyan sa labas at puno na tayo dito ngayon. Amen po ba? Naintindihan natin? So yung mga decision natin na ginagawa, hindi na po sakop ng Diyos. Hindi na po responsible ang Panginoon diyan. Kaya nga free will eh, 'di ba? Sabi nga doon sa palabas nila ngayon, yung bagong palabas nila, yung 10 utos kay Jonas. 10 utos kay Jonas. Jonas ba? Pambira, kung sino man siya. Ano lang ako, natawa lang ako doon sa isang scene doon. Ang tinatanong kasi sino ba yung bida na yon? Si Gerald Napoles, ayun. Sabi niya, bakit, kung talagang Diyos ka, bakit mo hinayaan ganito? May decision ka eh. Ginusto mo yan eh. May free will nga, di ba? Tama, mali. Di ba? So, hindi natin pwedeng isisi lahat sa Panginoon ang lahat ng bagay. Dahil meron tayong mga sariling desisyon. Amen? At hindi rin naman natin pwedeng iasa lahat sa Panginoon ang mga bagay-bagay. Ganyan po ang nagaganap sa loob ng kaharian. Amen? And sometimes, akala ng tao, alam niya na lahat. This is the greatest misunderstanding of man. Believing he understands everything. You know what's the safest answer or what's the safest thing that you can say? No? Minsan, yung salitang hindi mo alam, yun yung pinaka-safe. Tama, mali? Dahil pag ikaw ay sumagot, kahit hindi ka sure doon sa sinasabi mo, pwedeng ibalik sa'yo. Hello? And kung feeling mo, naiintindihan mo lahat ng bagay, at kung feeling mo, alam mo na lahat patungkol sa prinsipyo ng Panginoon, mga kapatid, I tell you now, susubukin po sa inyo yan. Susubukin sa atin yan. Amen ba? Yun po yung pinakamatinding misunderstanding ng tao, yung akala niya naiintindihan niya lahat. Nung nakakalimutan natin humingi ng karunungan mula sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sinishare ko kay Laika, ask whatever you and it will be given to you. Pero ibig sabihin ba nun, parang genie ang Panginoon? Mamaya malalaman natin yan. Sabi ng Lord, ask whatever you wish, and it will be given to you. Now, kung inaakala natin na alam na nating lahat, kailangan alamin natin yung ating limitations. No? We must know our limitations. No? Success in life is when you know what you are responsible for. Hindi mo matatawag na successful ka kung hindi mo alam kung ano yung mga bagay kung saan ka responsible. Kung lahat ng bagay sinusubukan at ginagawa mo. Amen ba? Kaya nakakapagod ang buhay kasi nga walang direction. Hindi precise yung galaw. Amen? Hallelujah.
We must know what our responsibility and what is not. Kailangan malinaw po sa atin yan. We got to know what we cannot do and what we can do. Let God be God. Amen? Minsan, dahil sa mga kagustuhan nating bagay, na parang nagmimistulang God, small g, na tayo sa ating buhay. No, natatanggal na natin sa picture ang God talagang buhay na Diyos. No? So before we proceed, mga kapatid, let me declare this declaration to you, no? That today, ngayong araw na ito, mga kapatid, ang lahat na makakarinig na salita na nagmumula sa Diyos ngayong umagang ito ay maiintindihan, ihahayag sa kanila ng Panginoon ang karunungan at ang katotohanan ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ko kanina, no, yung minsan nagiging God na tayo sa mga buhay natin. Sabi kanina ni Pastor Nicky, pagka may kailangan ka sa magulang mo, doon ka lang lumalapit sa kanila, which is very true. Yung relationship natin between the Lord, ganun eh. Tsaka lang tayo tumatawag sa Panginoon pag kailangan natin siya. Pero pag hindi natin siya kailangan, ang nasusunod, sarili natin. Tama? Pagka okay ang lahat, ang nasusunod, sarili natin. Sabi dun sa Hello, Love Again. Kaya lang naman nagkakaroon ng choice yung mga tao kasi meron sila. Pero pag wala na sila, wala na silang choice. Tama, mali? Kaya nagkakaroon ng option yung ibang tao kasi meron sila kahit papano. Pero pag wala na talaga, lahat gagawin para makasurvive. Amen? Bakit hindi natin gawin? Sa Diyos lang tayo magtiwala. Alam mo yung araw-araw, susuyuin mo talaga ang Panginoon. Pwede ba yon? Pwede? Hallelujah. May mga bagay na Diyos lang ang makakagawa. No? May mga bagay din na Diyos lang ang nakakaalam. Meron ba kayong, alam nyo, yung limited na utak natin, yung finite or, di ba, ang infinite, walang limit yon. So, yung finite or finite mind natin, hindi kayang lagpasan yung Diyos na may likha or nagro-rule doon sa 5 million or 5 billion galaxies na nag-exist. Di ba? So, hayaan mo na yung mga hindi mo alam sa Diyos. Hayaan mo ng Diyos na bahala doon. Yung mga hindi mo kayang gawin, hayaan mo ng Diyos ang gumawa. Amen ba? Yung mga hindi mo alam, hayaan mo na para sa Diyos na lang yon. Huwag mo nang piliting alamin. Alam mo, hindi kayang, ang utak ng tao talagang may limit eh. Hindi mo kayang malaman ng lahat ng bagay. Kaya nga may mga tanong ang tao, di ba? Yung mga pilosopo doon sa mga napapanood natin na reels, di ba? Kung talagang may Diyos, bakit hindi natin siya nakikita? Di ba? So may mga sumasagot naman ng mga lingkod ng Diyos, no? Kung talagang may utak ka, bakit hindi mo nakikita? Di ba? Tama ba? So actually, yung mga bagay na hindi natin kayang sagutin, pag pinilit mong alamin, doon ka napapahamak. Kasi ang Diyos, magbibigay siya ng kaalaman sa iyo ng kaya lang ng utak mo. At ng kaya lang ng spirit mo. Hello? Hindi kanya bibigyan ng isang revelation na hindi mo kayang dalhin. Bakit? Mapapahamak ka. Bibigay ka. Naintindihan po natin? May mga bagay na Diyos lang ang kaya mag-explain. That's why, napakagandang bagay o napakaganda kung tayo ay merong espiritu sa ating buhay. Dahil siya ang magpapaalala sa atin at siya ang mag-explain sa atin ng lahat. Siya ang magre-reveal
Siya ang maghahayag ng lahat ng mga bagay na kailangan nating malaman ng naaayon sa ating pananampalataya. Naalala niyo yung tinuro ko dati na hindi mo kailangan malaman? So matagal na yun, hindi ko alam kung Wednesday or Sunday ko yun naturo, pero hindi mo na kailangan malaman. No? Yun ang title nun. Hindi mo kailangan malaman. Last Wednesday, we talk about love. No? The command. The greatest commandment. Yung love. No? Yung pag-ibig, mga kapatid, para sa atin ang daling i-sabihin no? Ang daling i-explain. Pero kung talagang i-discuss natin yung pag-ibig ngayon, kulang ang 1 oras, kulang ang 2 oras para pag-usapan ang totoong kapahulugan ng pag-ibig. Hindi natin kayang explain. Loving someone should be no reason. Alam niyo ba yun? Sino po dito ang merong iniibig? Lahat tayo, tama? Ito, segue lang to Kung iniibig mo yung asawa mo o yung mahal mo sa buhay, bakit? Yan. Bakit mo iniibig? Bakit mo mahal? Sinong pwedeng sumagot? Kahit isa lang. Gusto? Okay. Sino pa? Kahit 2 na lang. Isa pa. Gusto ko may marinig pang isa. Sino po dito ang may rason kung bakit mo mahal yung katabi mo? At tanongin natin si Noy, yung basketball star natin. Bakit mo mahal si Tim? Ulo. Okay, sige, hindi siya Ang galing. FJ, sige, ikaw, FJ. Bakit mo mahal si, JF? Hindi ko masagot? Actually, alam niyo mga kapatid, if you answer that question, then that love will be destroyed. Alam niyo kung bakit? Because everything here in this world, in this earth, will tend to change. Pag nabago yung rason mo kung bakit mo iniibig yung mahal mo sa buhay na yan, yung asawa mo na yan, anong magiging tendency? Hiwalay. Kailangan iniibig mo yung asawa mo, yung nanay mo, yung tatay mo nang walang rason. Amen? So we love God. Kita niyo mga kapatid, God loves us for no reason. Sa tingin niyo, sinong kaya? Pangbira niya. Yung mukhang to, iibigin ng Panginoon. Yung ugali kong to, iibigin ng Diyos. So God loves you for no reason. That is agape kind of love. It is unconditional. Pag nagkaroon ka na ng sagot, kung bakit mo minamahal yung kapwa mo, doon na masisira yun. Yan. So pag-aralan natin yan next time. Tuturo ko sa inyo yan. So lahat ng bagay, maganda. Tama? Lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa loob ng simbahan, maganda yan. Yung effort natin, every Sunday, every Saturday, every Wednesday, every Tuesday, tinitignan ng Panginoon yan. But, ang pinakamahalaga sa Panginoon at ang gusto ng Diyos ay yung malakas at matatag na pananampalataya. Dahil baliwala lahat ng ginagawa natin dito kung subalit datapwat, isang araw, tatalikod ka sa Kanya. Hello? So, nasan na yung mga sinasabi mo, noon araw-araw ko na simbahan Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Yung andalas magkwento, di ba? Noon, ako dati ang board dyan, di ba? Naalala niyo ba yun?
Kada lalabas ng simbahan, may makikita kayong tindahan sa harapan. Tapos ikukwento niya, noon ako ang leader ng men's. Mga kapatid, yung nakaraan, hindi na po counted. Ang kailangan ng Panginoon, yung pananampalataya mo ngayon. Nasaan na ang pananampalataya mo ngayon? No? Lahat tayo may pagsubok na pinagdadaanan. Amen po ba? Our faith is only as strong as the test we survive. Walang problema na pinagdaanan ng lahat ng tao, no, na hindi dinanas ng iba. At lahat ng problemang pagdadaanan mo ngayon, kaya mo, hindi pwedeng hindi. Dahil ang Diyos, kilalang kilala tayo. Alam niya kung anong kapasidad natin. Kaya nga kung hindi mo na alam ang sagot, itaas mo na lang kamay mo, surrender ka na lang. And lay it all down at His feet. Wala ka nang kaya, hindi mo na nga masagot eh. Hindi na nga natin kayang i-explain ang mga bagay-bagay. Huwag mo nang pilitin kasi distraction will come if you do. John chapter 6 verse 22 to 35, mga kapatid. The question is, what is your motivation? Di ba? Wala na, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na nag-exceed doon sa ating limitations. Lahat tayo, we come to church for a reason. Tama mali? Basahin natin to. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with His disciples. Napansin ng mga tao, wala si Jesus, No? But that they had gone away alone. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. No? Sino po dito sa inyo nakakaalam ng story na to? Nung history na to. No? Si Jesus, nagpakain siya ng 5,000 men and women. Wala pa yung mga bata doon, ha? Nung nakakain sila, I will just summarize, no? Mahaba yan, hanggang 35. Now, to cut the long verses short, dito tayo, jump tayo sa 28. Ay, dito pala. 25. But when they found Him on the other side of the lake, they asked Him, Rabbi, when did you get here? Alam niyo yung tanong na yon? Alam mong may intention? Alam mong may rason kung bakit nandun at hinahanap niya si Jesus? Di ba kung titignan mo, parang ang galing, no? Parang nakaka-amaze tong mga tao na ito. Lumalapit kay Jesus, pero hindi pala lahat ng lumalapit kay Jesus ay may tamang motivation. So that is the question. What is your motivation? Because your motivation will be tested. Sabi ni Jesus, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves of bread and the loaves and had your fill. Hindi kayo lumalapit sa akin dahil nakita niyo ang mga milagro na nagawa ko. Lumalapit kayo sa akin dahil nabusog kayo. Lumapit kayo sa akin, hinahanap niyo ako ngayon kasi meron kayong napapala. Gusto niyo ng libreng tinapay. Tama ba? Yun ang sinabi ni Jesus sa kanila. Barado, no? Kaya lang kayo lumalapit sa akin kasi nabusog kayo. Nakakain kayo ng libre. Sino ba dito hindi gusto ng libre? Diba? Gusto nyo mabuhay ng masagana. No? With me. With Jesus. And sad to say, mga kapatid, many Christians, ito po ang motivation. And I tell you, ngayon pa lang, kung ano yung motivation mo sa paglapit sa Panginoon, it will be tested. No? Kung ang motivation mo kaya ka lumalapit sa Panginoon kasi gusto mong sobrang yumaman at meron ka pang segue na Lord, pagpayamanin mo lang ako, tutulong ako sa aking mga kapwa. Tutulong ako sa mga
mga taong nasa paligid ko. Sabi ko mga kapatid money will just magnify a person. Kung ngayon pa lang, hindi mo na kayang tumulong, kahit maliit pa yung meron ka, pag nagkaroon ka ng mas marami, hindi ka rin tutulong. Amen? So, let us fix our motivation. Sabi ni Jesus doon sa verse 32, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven. Kasi ang kinakatuwiran ng mga tao, di ba, nung panahon nga ni Moses nagpaulan ng mana ang Diyos para makakain ng kanyang tao, ng kanyang bayan. Ang sabi ni Jesus sa kanila, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Marami sa atin yung motivated because they are blessed with material things. Nakita nyo na ba sa Facebook, yung merong mag-story ng, halimbawa, brand new na kotse? May picture. After how many months hindi nakapagbayad, nahatak. Merong pang caption yun thank God for the blessing. Kaya mag-alala, pati ako natatamaan. Because we tend just to thank God for material things, not because of life. Yung kotse na meron ka ngayon, hindi yan galing sa langit. Hindi yan galing sa Diyos. Galing yan doon sa Toyota, sa Mitsubishi, or doon, kung second hand man yan, galing yan doon sa first owner. Pwede tayong i-bless ng Diyos ng isang napakalaking material things or napakaraming material na bagay and then bukas mawawala. Pwede niya tayong i-bless and then kukunin niya agad the next month. Because it will be tested. Lahat ng meron ka ngayon na pinagpapasalamat mo, ibig sabihin, Pastor, huwag na tayo magpasalamat. Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung nandito lang tayo ngayon, just because we want to be blessed more and more materially, walang problema dyan, but it will be tested. Ang sabi ng Diyos, ang gusto niya, ako yung kunin mo. Magpakabusog ka sa akin at hindi doon sa tinapay na ibinigay ko. Hallelujah. Ito po yung sad reality that sometimes people follow God for His blessings and not for the eternal life na dala-dala niya. You know, the greatest work that we can do is to have faith. No? Sabi ni Pastor Ninggi kanina, ang daming tao nagpapakapagod. Hanggang ngayon, pagod na pagod dahil walang tigil sa pagtatrabaho. Hindi po masamang magtrabaho, pero kung nagtatrabaho tayo, at doon na lang natin inaasa lahat yung buong buhay natin, yun na po yung may problema. We do our job not for a living, but to do our purpose. Ginagawa mo yung trabaho mo para gawin mo yung purpose na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasi kung gagawin mo lang yan for a living, maliligaw ka talaga. Dahil ang Diyos kaya kanyang buhayin sa mysterious ways. Nakakita na ba kayo ng pulubi? Ang dami pang mas nauna pang namatay kaysa doon sa pulubi, no? Tama, mali. Kaya, bakit ka mag-aalala? Pero hindi namin itinuturo dito na maging tamad ka. Ang sinasabi lang namin, ang sinasabi ko lang sa inyo, mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang nangyayari, nakakalimutan na natin siya kasi mas inuuna natin tayo. Minsan naman, lumalapit tayo sa Kanya kasi meron tayo nakukuha. Paano pag inalis ng Panginoon yung nakukuha mo sa Kanya? Test of faith. Kailangan niyang gawin yon para matest tayo. God will not give you such things to destroy you. Minsan yung iba, may mga hinihingi pero ang tagal nilang makuha. Tama?
May mga hinihingi pero hanggang ngayon wala pa rin. May mga pinagpipray pero hanggang ngayon wala pa rin. Tama, mali? Kami mag-asawa, may pinagpipray kami na inaantay na lang namin. Kasi kung maiinip kami, wala rin mangyayari. Hello? Parang yung in-example ko nung Wednesday, pag si Brielle lang hingi ng kotse, hiningi niya sa akin yung susi nung sasakyan, ibibigay ko ba sa kanya agad? Ano ba yung ginagawa niya? Prayer din yun tama? She is asking. Di ba? Give me thy key. But, kung siya ay hihingi ng isang bagay na beyond doon sa kakayanan niya, at binigay ko sa kanya, mapapahamak siya. So tayo, mga kapatid, pag meron tayong bagay na itinatanong o hinihingi sa ating Panginoon, pag hindi pa dumarating, ibig sabihin, you are not yet prepared. Sino po dito naniniwala na siya iniibig ng Diyos? Kung tayo naniniwala na tayo iniibig ng Diyos, mga kapatid, kung meron ka pinagdadasal 5 years ago pero hanggang ngayon wala pa, magtiwala ka pa rin. Ito yung sikreto para magkaroon ka ng stable o matatag na pananampalataya. Yung hindi mo na kaya sagutin, Lord, bakit gano'n? Hanggang ngayon wala pa. Di ba? Hindi mo alam ang sagot. Tama? Hindi mo ma-explain. Settle it. Lay it down at the feet of God. Amen? Hindi mo kayang sagutin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ginagawa mo naman ang lahat. Nagpapakapagod ka. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Lay it all at His feet. Trust the Lord. No? Magtiwala tayo sa Panginoon. Very sell-out tong salita na to, mga kapatid. Trust the Lord. Pero ang hirap gawin. Bakit? Pag dumating na sa point na nararamdaman mo na at nakikita mo na yung hirap, ang hirap magtiwala. Pero alam niyo si Shadrach, Meshach at Abednego, sino dito nakakilala dito? Di ba? Si Lord ba? Bigla silang ni-rapture before sila itapon sa pugon? Di ba hindi? Si Lord, sinamahan sila in the midst of the pugon. Amen? So, huwag tayong mababahala. Pag tayo nakikita na natin yung kahirapan, pag nakikita na natin yung hirap ng buhay, God is with us. No? And He is protecting us. Pag nakita niya ng talagang alam niyang kailangan mo, ibibigay naman niya Kung ano yung pangangailangan mo, ibibigay niya. Pero hindi siya parang genie na pagka meron kang hiningi, ibibigay niya agad. Kung ano yung kaya lang ng kapasidad mo, yun lang ang ibibigay niya sa'yo. Amen? Sometimes, ginagamit ng Panginoon tong mga circumstances natin sa buhay para mabigyan ka ng kapahayagan or revelation. Amen? Sa tingin mo ba malalaman mo yung mga bagay na alam mo ngayon kung hindi mo pinagdaanan yung problema mo kahapon? Tama, mali? Hallelujah. Everything that we have will lose. Kahapon ba yun? Last. Noong nakarang araw, nanonood kami ng YouTube, merong in-interview si Alex Gonzaga, sobrang yaman. Sa loob ng garahe niya, puro Lamborghini. Di ba? Ganun yung mga sasakyan, bawal yung mga ano lang mga mura lang Tapos sa loob ng, meron siyang isang kwarto na, ilan bags yun? Basta hundreds of bags na puro million yung presyo. Grabe, sobrang yaman no? But the question is that the definition of success? Sabi ni Pastor Miles Monroe, na share din ni Pastor Pao nung intercession. Sabi niya, we must die empty.
Tama? Ang hirap kaya pag yung sobrang dami mong kayamanan, pag yung araw na ikaw ay kukunin ng Panginoon, ang hirap magpaalam. Kasi ang dami mong maiiwan tama? Ang dami mong pinaghirapan, di mo alam kung sino makikinabang. Di ba no? Naintindihan niyo ako? Ang ibig sabihin ni Miles Monroe doon, die empty, kasi we are filled to be empty again. Kung ano yung binigay na purpose sa atin, we must fulfill it. And then we became empty. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, whatever happens, mga kapatid, you are going to win no matter what. Tandaan natin yan. Kung nag-aalala tayo, kung iniisip natin yung mga suliranin, mga problema natin sa buhay, huwag kang mag-alala, you are gonna win this. We are victorious. Sino naniniwala dito na siya ay victorious na? Yung mga taong nagpa-persecute sa atin, walang Diyos na matatakbuhan katulad ng sayo. No? So bakit ka mababahala? Bakit ka maiinis? No? Whatever stops you is the strength of your faith. Kung ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo, magpapatibay sa pananampalataya mo. Amen? Just keep on going, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, you are not important as you think you are. Harsh, no? Bakit? Subukan nating wag umattend. Wag na tayong umattend. Di ba may mga isip tayo na pagka hindi ako umattend dyan, ganito mangyari dyan sa simbahan, wala nang mangyari dyan. Subukan mong gawin na wag nang umattend, masosurprise ka. Masosurprise ka talaga. Kasi yung church nagpapatuloy at continue na lumalago. Because it's not about you. Diba? So wag nating ilagay yung pananampalataya natin sa ating sarili at sa mga bagay na meron tayo. Ilagay natin ang pananampalataya sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Amen? Conclusion, success is measured by your ability to maintain personal balance in times of uncertainty. Pag may mga problema na at kaya mo nang i-balance yung sarili mo, yung hindi ka na mababalisa, hindi ka na nagagalit or hindi ka na naliligaw, that is the definition of success. Successful ka na. Amen? Maturity is your ability to manage the expected and the unexpected. Amen? May mga bagay na hindi natin ina-expect na dumarating at may mga bagay tayong ina-expect na hindi dumarating. But maturity is how you manage yourself. Pagka dumating yung bagay at hindi dumating yung ina-expect mo. Tama, mali? Hallelujah. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 to 4. We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. Hindi po natin ipagmamalaki yung mga bagay na meron tayo, but for the perseverance na meron tayo. Lahat ng mga ini-endure natin, lahat ng mga tinitiis natin persecution, yun po yung nakakapagmalaki. Tama? Yun po yung dapat natin pinagmamalaki. Hindi yung mga bagay na meron tayo ngayon. Amen? So how to have a stable faith? Settle everything we don't know. Settle everything we cannot explain and we cannot answer. Cast it all out unto God. Amen po ba? May natutunan? Hallelujah. Lahat po tayong tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa, patuloy niyo pong balutin ang iyong presensya ang mga anak mo na nandito ngayon. And Lord, we are now claiming the victory in our lives every day. Thank you for the success na binigay niyo sa amin. Ibinabalik po lahat namin ng papurit pagsamba sa inyo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.